May sinabi noon si Godmaster Ruben Ecleo Jr. sa mga miyembro ng PBMA Bulacan Chapter na huwag ninyong aalisin ang red ring sa inyong daliri upang hindi kayo mapasok ng mga bad spirits. Bago rin lumisan si Godmaster ay sinabi niya sa lahat ng miyembro ng PBMA na inaalis na niya ang Rubenian sa PBMA. Naganap ito dahil nagbitaw sa kanyang pamumuno si Master Benji at nagtayo ito ng sariling grupo, ang Rubenian International. Dito naganap ang unang paghahati. Ang sunod na pagkakahati naman ay naganap ng ipagbawal ni Master Jade. Ang lahat ng mga miyembrong nakasuot ng red ring ay bawal nang pumasok sa anumang PBMA chapters. Lahat ng PBMA members na nakasuot ng red ring ay napunta, ang iba kay Sir Hero at ang iba naman ay sa Two Kings. Nakilala ang Two Kings dahil buhay pa noon si Godmaster ay sinabi na nito sa ilang taong malapit lamang sa kanya na kapag dumating na sa edad na 18 ang anak niyang si Wolfgang ay tatawagin na itong Master. Nang mahuli noon si Godmaster ay tinawagan niya si Madam Allison at sinabihan itong mapapaaga ang pagiging kings ng dalawang anak. Noong birthday celebration ni Senior King Wolfgang sa PBMA Calamba Chapter taong September 27, 2023 ay biglang sumigaw ito ng "No, I'm 19 years old" pagkatapos batiin ng mga naroroong PBMA members. Nasa inyo na ang desisyon kung sino ba sa kanila ang inyong dapat na sinusunod. Ang tema ng PBMA ay Unity in Diversity. Kung ang sariling samahan na itinayo ni DM sa bandang huli ay biglang nagkagulo at nagkahati-hati, ang tanong ay bakit kaya? Ang kasong blasphemy ay isang kasalanan na magagawa ng isang tao na walang kapatawaran sa Diyos. Ang blasphemy ay pagbaliwala sa Diyos. May mga PBMA members na namatay na napabalita na ang kanilang mga kaluluwa ay hindi makapasok sa kalangitan o afterlife. Ang mga ito ay nagmensahe karaniwan ay sa panaginip ng kanilang mga mahal sa buhay. Upang magkaisa muli ang mga miyembro ng PBMA, sino kaya ang dapat sinusunod? Si Master Benji, si Master Jade, o si Godmaster Ruben Ecleo Jr.?